So pagkabit natin ng 86, nagkabit din tayo dito sa 30 live. Nagkabit tayo ng ground. Nagkabit dito tayo sa starter. Tapos walang ay aandar siya agad. Alaman nyo yan. Uulitin natin. So, ito ay live. So, ano tong is na to? So, itong is na naman to, ito yung, so maliwanag naman sa inyo, ito yung kabuuang diagram natin. So, kung hindi mo naiintindihan, so dito tayo sa baba. So, mamaya ko na i-explain sa inyo, na ipapakita ko na sa inyo, na nakaharap tong camera dito sa papel natin. Okay? For today's video, ay magtuturo tayo sa inyo ng block diagram ng ignition switch. So, paano ba basahin yung block diagram ng ignition switch? So, kadalasan ay makikita natin sa mga internet ay block diagram lang. So, hindi natin alam kung paano natin ikabit at paano natin basahin yung mga words na nakalagay dyan. So, yun lahat ay ipagtuturo ko lahat sa inyo yan para mas maintindihan nyo. So, isa-isahin natin. Wag mo lang skip ang video na to. Wag mo lang i-forward. Maiintindihan mo talaga yung ating gagawin. So, siguro unang-una ay mag-drawing tayo. So, yung drawing natin ay magkakaroon tayo ng isang example like starter. Kasi si starter ay malaki yung voltage na hinihingi niya para maikot niya yung makina natin at mag-aandar. So, yun yung gagawin natin na sample. So, tara! Let's do this! Mag-drawing tayo ulit. Siyempre, bago ko simulan ng lahat, ay kailangan ko munang makisuyo sa inyo, mag-subscribe, then don't forget to hit the notification bell. So, medyo malayo-layo, pero mamaya, ilapit ko to sa camera at saka i-explain natin ulit para mas maliwanag sa inyo. So, ngayon yung gagawin natin ay mag-drawing muna tayo. So, kailangan natin 10 piso. Bilog nga yung ignition switch natin. So, una, magbilog tayo dahil ito yung paglalagayan natin ng mga words. So, kung napapansin nyo dito sa ilalim ng ignition, kung hindi nyo pa alam, yung mga bagong ignition ay naka-shield. So, pwede nyo yung buksan yung puwet. So, makikita nyo dyan yung mga words. So, meron dyang makikita muna 6 na words. So, mag-drawing muna tayo. So, meron ditong apple. E. Merong M. Merong B. Merong M ulit. Merong S. Merong C. 6 na yan. Yung magagamit natin, yung 3 lang. So, maglagay tayo dito ng kailangan natin roller. Linya. Example na to, ito yung ating wirings. So, magkakaroon tayo dito ng wirings. So, hindi tayo expert mag-drawing, pero susubukan natin na gandahan. Meron ditong number. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong number to. Siguro kung napanood nyo yung video ko na una, yung nagtuturo tayo na nagkabit tayo ng horn diagram, so siguro maintindihan nyo na to kung ano to. Pero kasi hindi pa nakapanood sa una kong video, so pwede nyo naman panoorin. Ilagay lang natin yung link dyan sa ibaba. Ito. Tayo gaano kagaling mag-drawing, pero okay na rin to kaysa naman wala. So siguro ito kung familiar nyo to, kung hindi nyo familiar kasi pangit yung drawing, mamaya malalaman nyo yan.
So, okay, tapos na yung yung drawing natin. So, kailangan din natin mag-drawing ng isa. Itong isa ay ito na yung kasama na yung switch. So, ito is na block diagram lang. So, ito na yung actual na kailangan mo at mga dapat mong gagawin. Kailangan na natin ulit magbilog. So, medyo malayo-layo sa camera. Medyo pasensyahan nyo na. Pero mamaya, i-explain natin yan ng gusto. So, yung drawing natin, parehas lang. So, magdagdag lang tayo dito. So, mamaya ko na i-explain sa inyo, na ipapakita ko na sa inyo na nakaharap tong camera dito sa papel natin. So, meron na nga roller. Tapos, pachamba pa yung So, kung napapansin, meron tayong nadagdag dito. So, yun yung natin, dagdag na accessories. So, tapos na nating i-drawing. So, kailangan na nating i-explain. So, ito po yung diagram natin at saka ito yung actual na nagawa natin. So, unahin muna natin explain itong diagram bago ito yung nagawa natin at may dinagdag tayo na accessories. Ano ba yung dinagdag ko na accessories? So, para maintindihan nyo, ito yung ignition switch natin, itong bilog. So, itong bilog na to, meron siya nakasulat na letter. C, E, at S, at M, at B. So, unahin muna natin dito yung B para mas maliwanag sa inyo. Itong letter B ay ito yung sa battery. So, meron pag nag-connected tayo, ito yung pinaka main fuse niya. So, maglagay tayo dito ng main fuse. Bago natin ikabit sa battery. Ito yung magiging positive natin. So, pagdating dito sa battery, so, dito na naman tayo uli sa E. Ano ba tong E na to? Itong E na to, ito ang accessories. Ito yung nagbibigay ng, like example, yung dashboard natin ay nagkakaroon ng ilaw at saka yung mga suga natin o ilaw, siya yung magbibigay dyan. Siguro, hindi, familiar nyo naman sa inyo, sa mga nakakaintindi, pag sa motor lang, ay binabasihan natin ay main fuse. Pag naputol itong main fuse na to, wala na tong connection, lahat ay magkakaroon na siya ng blackout. So, ito ay live. So, tong is na to. So, itong is na naman to, ito yung para sa ating starter solenoid. Uy, wala na. Hindi magagi. Starter solenoid, itong is. Saan naman to nakakabit at ano naman to mga number na to? Tulad ng sinabi ko, kung natatandaan nyo yung nagkabit tayo ng horn, ito rin yung starter relay. So, yun yung dati ay horn relay. So, ito, apat din to. So, meron siyang 86, 85, 30, 87, at 87. So, pero yung relay na to, pag napapansin nyo, merong dalawang 87. Yung isa ay may 87 pero may paa. Diyan nakatama yung paa niya. Ibig sabihin yun yung ginagamit. Yung walang paang 87, huwag nyo nang pansinin yan. So, ano naman to yung 86? So, ito yung 86 ay ito yung magiging daanan ng live. Galing dito sa ignition. So, pagdating sa ignition, magkabit din tayo ng live. Galing dito sa
accessories. Dito na siya kukuha sa accessories. Parang ganito na yan. Yan. So, pag galing sa accessories dyan, pwede kang maglagay ng fuse. So, ito na yung sa starter fuse. So, sa motor kasi, isa lang yung fuse natin. So, magkakaroon tayo ng main fuse dito lang sa battery. So, ito, starter, kung gusto mo na ibukod siya, ibahin mo siya, at gusto mo rin siya magkakaroon ng sarili niyang fuse, pwede kang maglagay dito ng fuse, dito sa number 30, papunta ng live. Pero kung okay naman sa'yo na ito lang yung main fuse ang gamitin mo, malaki naman yung amperes na ibigay mo dito, so, pwede na rin na hindi ka na maglagay ng fuse. So, ito yung dalawa live. So, ito yung magkakaroon ng contact. Then, ipasa niya dito sa 87. Yung 87 na to, ito yung live, papunta rin dito sa starter. So, ito yung live na to, ito yung magbigay ng voltage dito sa starter natin para iikutin niya yung makina natin. So, yung 85 ay ground. So, maliwanag naman sa inyo, ito yung kabuuang diagram natin. So, kung hindi mo naiintindihan, so dito tayo sa baba. Ito yung sa baba. Ito na yung pinaka-actual. So, ito. Ano ba yung dinagdag natin kanina? So, malalaman nyo yan. Uulitin natin. So, ito yung battery. So, ito yung B. At saka itong A, ito yung light accessories. Ito yung starter solenoid. Huwag nyo nang pansinin itong C, itong M, dalawang M at saka letter C kasi hindi na natin ginagamit yan. Itong block diagram na to ay para sa Harley Davidson. So, wala silang pinagkaiba ng sign. So, pareho lang yan lahat. So, pinagkaiba lang doon kasi yung mga malalaki, mayroon ng pinangdagdag. So, like example, mga nagkakaroon na siya ng computer box. So, yung mga mechanical kasi ngayon, mechanical noon ay wala. So, ngayon ito na yung sample natin na maintindihan nyo. At ito yung main, ito yung accessories, light, at saka starter solenoid. So, ito, hindi na natin to i-explain kasi na-explain na natin dito sa diagram. Wala ka na ditong ibahin. So, ito kasi may dinagdag tayo. Ano to? Ito yung starter switch post button. So, starter switch post button. So, ito na yung starter natin. Bakit pinutol ko dyan? Kasi pag itong diagram ang sundin natin, tapos ikabit din natin dito sa actual natin. So, pagkabit natin ng 86, nagkabit din tayo dito sa 30 live. Nagkabit tayo ng ground. Nagkabit dito tayo sa starter, tapos walang switch, ay aandar siya agad. So, walang nagpuputol sa live niya. So, kaya nga, ginawan siya natin ng live dito para itong live na to ay maputol. So, pagputol natin, pag on natin, papasok yung live. Pagpasok niya, itong live na to ay didiretso dito sa 87. So, pag 87 niya to, magkakaroon to siya ng load o magkakaroon siya ng voltage kaya iikot pa yung starter niya. So ganun lang kasimple. Kung hindi mo naintindihan, ulitin natin. Itong starter na to kaya pinutol to nan dahil kung ito ang sundin mo ay aandar siya agad, walang nagpuputol sa voltage niya. So yun lang. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, then don't forget to hit the notification bell.